Welcome once again to Deep Life Conversations where real stories are shared and real struggles are acknowledged. And of course, real transformation is possible through God. I am Jamie Santiago Manuel. Alam niyo po, dito sa Deep Life Conversations, naririnig natin ang mga kwento ng mga taong dumaan sa real life battles, personal struggles, and life-changing encounters with God. Because sometimes, iba, the stories born out of pain become the same stories God uses to inspire healing and transformation in others. So today's episode is another testimony of how God can restore, redirect, and renew a person's life. Alam niyo po, ang guest natin ngayon struggled with identity and direction. But through the grace of God, his story took a different path. So welcome po natin, Iben Conti. Hi, Iben! Hello po! Hello po sa inyong lahat. Ako nga pala si Iben Conti. Yes. Hindi marami, konti lang po. Oo, konting-konti kasi isa ka pala ngayon. Yes po. Oo. So, Iben, thank you so much for being here today. Grabe, it's a Thank great you po. privilege. Parang magkakilala na ata tayo, 7 years Yes na, po. no? And magkasama na tayo sa church and sa ministry. Pero ibang atake natin today kasi it's an interview and mas makikilala ka pa namin. So excited ka na ba? Are you ready? Are you ready? Kinakabahan, pero excited po. Excited Okay. po. So, Eben, before God started changing the direction of your life, paano mo ba ilalarawan yung buhay mo noon, lalo na during that season of your life? Ito na nga po. Hindi. Bali po, family namin, 6 kami. 4 po kami na magkakapatid and then my parents. Bunso po ako. So kami po, lumaki po kami na broken family. So maghiwalay talaga. On and off si mama and si papa. And then medyo malaki po kasi yung agwat ko sa kapatid ko, sa kuya ko. Parang mga 5 or 6 years old po. So lumaki po ako na medyo walang kalaro. Okay. And then extended family po kami. So nalagaan ako ng tito ko, ng tita ko, and dahil nga extended family kami, pag sama-sama, nag-gathering. So automatic po yan, may inuman, may Ayun. sugal, meron po kaming tawag po dito, yun, sigarilyo. So namulat po ako sa ganun na environment. So feeling ko normal siya kasi at the age of 10 years old po ata natuto na akong mag-inom. Grade 5, opo, ganun. Ooh. Grade 5 nagiinom na po ako kasi sa family namin normal lang siya. Yeah. So ang kainuman ko, kapatid ko, pinsan ko, tito ko, tita ko. So normal gathering po namin siya. Okay. Pero yung pinaka hindi po siguro okay. So feeling ko okay naman po yun, yung ganong setup. Kasi ganon naman po yung nakalakihan namin. Yung hindi siguro medyo normal na setup is at the age of 3 po, hindi magandang experience. Okay. No? And siguro nga po pag dumaan ka sa traumatic experience, talagang medyo fresh pa rin siya. Hanggang ngayon po parang kahapon lang siya nangyari. So you were 3 years old. Yun lang ang naaalala mo nung childhood mo? Yun lang po. Okay. Nung edad kong yun. After nun, siguro ang early memory ko na po is grade 1, ganun po. Pero yung moment na yun, sobrang fresh. Even after nun, wala na, hindi ko na po alam. So, ayun po. So how was it, no? So of course someone took advantage of you. May malaking epekto ba to sa teenage life mo hanggang paglaki mo? How was it? Nung habang lumalaki po ako, akala ko normal lang yung maging involved ka or ma-open ka or ma-expose ka sa pornography, sa sex, and then wrong relationship. So, dahil po dun sa experience na yun, nagkaroon kasi ako ng malakas na desire into having, sexual experience. Pero hindi pa siya talaga totally na parang hindi ko pa po pinasok yung part na yun hanggang maging college po ako. So because of that, yun nga, naging tulay po siya into confusion sa identity ko. Ayun. So na-confuse ka na because of this scenario or scene sa buhay mo na talagang gumuho, no? I think gumuho talaga yung Yes. buhay mo. So nung panahon na yon,
Ano yung mga bagay na akala mo noon, no, na makikita mo doon yung happiness? Nakakita ka ba ng fulfillment or happiness sa mga bagay na ginawa mo through having same-sex relationship, porn, pag-inom? Nakakita ka ba ng satisfaction doon? Siguro po habang ginagawa ko siya, nung time na yon parang masasabi ko na, okay, sige na, satisfy yung desire ko. Kasi from that moment, yung desire ko nung moment po na yon parang na-meet niya. Pero after po nun, parang malaki yung void or yung lamat na naiiwan sa akin. And habang ginagawa ko siya, mas lumalalim or mas nawawala yung direction and mas lumalala ako. Kasi po, ayun nga, feeling ko after nun, magiging masaya ka. After nun, magiging okay ka. Pero after mo siyang gawin, mas lumalalim yung desire mo. Mas lumalakas yung desire mo. So, the more na ginagawa ko siya, the more na lumalakas din po yung desire. And hindi na ako makaalis dun eh. Kasi the more na ginagawa ko siya, parang nauhook ka na po dun. Ayun. Nagiging addiction siya. And ang problema po dun is, minsan kahit alam mo na mali na siya, kahit gusto mo na din umalis, hindi ka na makaalis kasi na-trap ka na dun sa ganong sitwasyon. And feeling ko naging part nga po siya ng identity na, ay, eto na ako ganito na ako. So, hindi na ako makakaalis, hindi na ako makakalaya. Parang Wow. ganun po yung naging mindset ko nung time na yun. Pero, malungkot, yes po. Kasi, kung, yun nga po, since naging broken din ako inside, tinry kong maghanap ng satisfaction through relationships, Ayun. and then satisfaction through friends, and a romantic relationship din po. Pero eventually, hindi talaga, at the end, pag ako na lang mag-isa, pag magkasama siguro yung kaibigan, yung pag napapalibutan ako ng tao, okay ako, masaya ako. Pero pag mag-isa na lang po ako, alam niyo yung magwo-walling ka, naiiyak ka kasi parang May feeling mo, emptiness pa rin sa heart may mo emptiness po talaga eh. And natatandaan ko, hindi ko makakalimutan, college po kasi ako, naka-dorm ako. So, mag-isa lang po ako sa dorm, nakiwalay ako sa parents ko kasi tinatry kong patunayan na kaya ko. Ayun. Kaya kong mag-isa. Pero pag nung time na yon, sabi ko, Lord, ito na ba talaga yung buhay ko? Parang okay naman, napapalibutan naman ako ng mga taong gusto ko, napalibutan ako. Pero pag mag-isa ako, may kulang eh. May missing. May missing po. Kaya, ayun, yun yung hinahanap ko nung time po na yun. So let's talk about naman you entering into yung same-sex relationship. Is it okay? Kasi Yes. how was it? Bakit ka na-expose? Or paano ka talaga totally nakapag-decide na, okay, I'll say yes to this relationship? Kanto mo naman yun. Bali po nung 3 years old and onward. So ang naging effect nun po noon sa akin ay namulat ako sa pornography, sa masturbation. Up to that point lang po. Hindi naman ako pumapasok talaga into any sexual relationship. Siguro po ang naging entry point sa akin nung ganong mindset is nung time po kasi dahil nga manginginom ako at Ayun na, syempre, opo. nalasing, Saka po ganon. hindi naman po sa pinagmamayabang. Kamukha ko daw po kasi si Keanu Reeves. Ayun na nga, sabi ko na nga. Hindi po. Ayan, so, nung time po kasi na yun, medyo kabataan, hindi lang po halata kasi maaga po ako nabulok eh. Oy, Ayan. So, ano po, nung time po na yun, Okay. lapitin po talaga ako ng mga LGBT. Okay. Talagang to the point po na paglalakad ako sa iskinita, harangan ka po As talaga. in, nag-o-offer sila ng ng something? milk tea, gano'n. Ayun na nga. And then nag-offer sila ng iyon po, hindi magandang words, hindi ko na po babanggitin. Pero yun nga, naharang po talaga ng LGBT. And even to dun sa mga workplace, kasi maga po ako nagtrabaho eh. 7 a.m. po, nagtrabaho na ako. Ganun na, 7 a.m. Di wala mong mas Hindi, mga aaga doon, mga 6 a.m. 17 years old po, nagtatrabaho na ako sa fast food po. So, Working student ka? Working student po. Okay. Yan. So, maaga, kahit mga katrabaho ko po na part ng LGBT, talagang pinopormahan po ako. And may kaibigan po ako. Nililigawan ka? Parang ganun po. Pero hindi po Talaga? kasi ako talaga into that. Okay. Opo. Parang sa akin, wala siya sa isip ko na pumasok ng ganong relationship. Okay. And then, dahil nga po manginginom ako, so lahat ng mga klase ng tao po doon sa fast food, nakainuman ko na. And so, siguro po sobrang lasing. Nagulat na lang po ako, nagising ako na
someone took advantage of me ulit Na for the naman. second time. And then nung time po na yon, parang nag-flashback yung trauma ko. Hmm. Doon siya ulit naging malinaw. Sabi ko nung time na yun, parang bakit ako? Niyak tuloy ako. Mm. Parang bakit sa dami ng tao, bakit ako yung kailangan maka-experience na bababuyin ka? Mm. Parang madali lang ba gawin sa ibang tao na yung ganong part na yun? Parang malinis naman akong tao, mais naman akong tao, pero bakit feeling ko normal lang nababuyin ako? Parang ganon. So nung time po na yon, dahil nababoy ako, so feeling ko madumi na ako. Hmm. Wala na akong natitirang kalinisan sa buhay ko, sa katawan ko. And doon na pumasok yung doon ko na in-entertain na, o sige, pumatol na ako kahit kanino. Ayun. Actually, nagsabay pa ang babae at ang lalaki. Parang wala Hmm. na akong pinipili. Sige, madumi na ako, baboy naman na ako. Sige na, ko na. Ibigay ko na yung katawan ko kasi nakuha naman na din. Mm. So, yun po. Yun yung naging entry point kung bakit pumasok ako sa same-sex relationship. It was for sure napakahirap na sitwasyon noon and ayaw na nating balikan, no? But dito natin makikita talaga yung grace ng Panginoon sa life mo. So, Iben, kailan mo unang naramdaman na alam mo, teka, parang may ginagawa na si Lord sa life ko. Parang binabago niya na yung heart ko. Ay college din po, so broken po kasi ako noon eh. So yun nga, nagkasabay-sabay na parang dun yun yung isa sa mabigat na season ng life ko po. Pero nung time na yun, may nakilala kasi akong girl. Ayun na, Ayun ito po. na, ito na. May nakilala akong girl, talagang type na type ko po siya. And siya, cheerleader siya sa campus namin, college Okay. po. Mm-mm. So ang ginawa ko po, pumasok ako sa pep squad. Ay, syempre Kasi sayaw-sayaw tayo opo, para sa sayaw-sayaw. crush, ganon. Opo. Po siya, talaga siya, parang madaming may crush sa kanya. Isa na po ako doon nung time na yun. Sabi ko, Mm-mm. sige, pasok ako sa pep squad. Babae ito ha, Babae itong po crush ito. mo. Nililinaw lang natin, babae itong Opo, crush ni Iben. babae po Oo. itong crush ko. Oo. And then, nung time po na yun, parang nilapit ko yung sarili ko sa kanya, nanligaw ako sa kanya. Tapos, yun, ako pa gumawa ng thesis niya. Ayun na nga. Ayun, ako hatid sundo din siya. Tapos medyo ahead po kasi siya sa akin, parang 5 years yung gap namin. So medyo matured po talaga siya, graduating siya and then ako siguro mga second year college po. So Okay. pumasok ako sa nanligaw ako sa kanya for more than a year po. And then since po ako, So ito ang pinakaunang panliligaw mo sa buong buhay mo? Yes po, First, eto po. okay. Ito po, na talagang effort po talaga ako. And then, syempre, pag nanliligaw ka kung sino yung kaibigan niya, kakaibiganin Oo, mo din po. syempre, oo. So, kinaibigan ko yung kaibigan niya. And then, yung mga friends po niya ay mga Christian. Oo. Oh. Christian po lahat name. Hindi, joke. Mga Christian Kristiyano John, po. Christian ano. Mga Kristiyano po silang lahat. Oo. So, dahil, nagsisimba kasi sila sa sa Christian din po. Oo. So, every Sunday, invite niya ako. So, syempre, dahil pogi Oo, ka, crush mo eh. So crush- sasama ka din. tapos gusto mo po siyang kasama lagi. Oo. Talagang simba, attend ako, simba. Ma-attend po talaga ako doon, kasama siya. And for 1 year po, talagang walang palya po. Nagsimba po talaga ako sa Christian. Talaga, 1 Opo. year. Amazing. Okay. And unfortunately po, hindi niya ako sinagot. Unang ligaw, unang busted. Busted. Opo. Hindi niya ako sinagot, pero nung time din pong yun, parang sabi ko, siguro na-hook din po ako dun sa sa every Sunday nagsisimba ako. So one day, nagsimba ako lang mag-isa, di na sila Wow. kasama. Mhm. And then doon ako nag-decide, sabi ko, Lord, sige, magpapabaptize na ako sa'yo. Kasi sinasabi niya sa akin, Wow. babaptize ka na, ka na. Pinupush niya ako. Pero dahil hindi naman si Lord yung, focus ko nun, siya yung focus ko nun. Parang sisimba ako para sa'yo, para makasama. Hindi ko naman po sinasabi sa kanya. Pero nung nawala siya sa picture, sabi ko, sige Lord, magpapabaptize na ako. Wow. And then, dun ko na po sinimulan yung walk ko para makilala si Lord. Wow, amazing. So, ginamit ni Lord yung crush mo. Yes po, ginamit. Basically, no, para mas lalo mo pa talaga siyang makilala. So, Iben, of course, no, through that experience, dun ka mas napalapitin. Do you have an encounter? Do you have a personal encounter with the Lord? Na sinabi mo talaga na, Lord, ayoko na ng past life ko. Gusto ko na talagang mag-surrender at ibigay ang identity ko, ang buhay ko sa'yo. Kailan yun?
Um, nung broken din po akong yun and nagpa-baptize po ako, dun ko na sinabi kay Lord na, sige, parang sawa na ako. Mm. Parang pagod na ako na laging magsisik ka ng happiness through other people. Parang feeling ko kasi pag mag-isa lang ako, hindi ako magiging masaya. So kailangan ko ng partner, kailangan ko ng kaibigan. Pero nung time po na yun, sabi ko, Lord, nakakasawa, nakakapagod pala na idedepende mo sa ibang tao yung Right. kaligayahan mo, yung kasayahan mo. So sabi ko, 2014 po, sa unang church na pinanggalingan ko, meron po doon tinatawag na retreat. So doon ko po, nag-sign up po ako doon and then sabi ko, sige nga, try ko nga yung retreat. Kasi dati, inaalok na din po naman nila ako Okay. mag-retreat. Kaya lang kasi feeling ko noon, kilala ko naman si Jesus. Ayun. Ano naman alam ko naman na Diyos siya. Parang Nagpe-pray naman ako. nagpe-pray naman Oo, ako, oo. umate naman ako ng simbahan, okey naman na siguro yun. Oo. Nagpa-baptize na ako, okey na yun, dineclare ko na na Christian ako, okey na yun. Pero parang hindi pa rin siya complete, parang may missing puzzle pa din po. Sabi ko, sige nga try ko 'tong retreat. And then nung retreat pong yun, dun ko naunawaan kung sino pala talaga si Jesus. Akala ko Amen. kilalang-kilala ko na siya, hindi pa po pala. Pinaliwanag po dun sa retreat kung sino si Jesus, anong ginawa ni Jesus na namatay siya para sa akin, Wow. na kahit makasalanan ako, someone died for me. And Yes. yung yung kasalanan ko, yung madumi kong buhay, kasama na palang pinako sa kanya. So nung time pong yun, dun ko naunawaan, I'm not worthy. Na yung buhay na hinaharap or yung pinili kong buhay, pinagbayaran na pala niya and it's a cost of his life, 'no. Hindi Hmm. hindi ako yung namatay para sa kasalanan ko, someone died for me kasi gusto niyang magkaroon ako ng maayos na buhay. So, hindi lang pala ako yung may gusto ng magandang buhay, siya Wow. din pala. So, nung time pong yun, sabi ko, umiyak po talaga ako, lumuhod talaga ako, sinurrender ko yung buhay ko. Mhm. And sabi ko, Lord, sige, 2014, I will decide to give my life to you. And Wow. doon na po ako nag-start na kilalanin pa si Jesus, paano magbasa ng Bible. Nag-enroll din po ako sa mga Bible schools. And then, doon ko po talaga inupisahan na magpaayos ng buhay niya. Hindi po perfect, pero unti-unti inayos niya po yung buhay ko. Amazing, amazing. Alam mo, totoo yan eh. Pag desire mo na ma-encounter si Lord, lalong desire ni Lord na Yes po. ma-encounter mo siya, 'di ba? So yung desire nyo nag-meet, then boom, it's a genuine transformation. Thank you so much, Eben, for sharing your story with us. Totoo nga na talagang yung testimony is a reminder that God can meet a person even in their most confusing and difficult seasons. At this moment, let us hear from Brother Manny as he shares God's word and help us understand more deeply the grace, transformation, and purpose that can only be found in Christ. Isang testimonya naman ang ating napakinggan at, nakakagulat sapagkat magugulat ka na parang walang hint na ito ang pinagdaanan ni Iben, 'di ba? So narito yung tanong, papaano binabalik ng Diyos hindi lang ang buhay ng isang tao, kundi pati ang direksyon at layunin nito? Is this kind of transformation instant or is it a process with the Lord? Instant ba yung ganitong uri ng transformation o ano ba ito, proseso ba ito na dadaanan niya sa pagsama niya sa Panginoon? Pangatlong tanong, what does it look like when a person chooses to follow God step by step? Ano ang itsura ng buhay ng isang tao kapag siya'y unti-unting sumusunod sa Diyos? So yung unang tanong, ay narito po ang sagot. So again, papaano binabalik ng Diyos hindi lang ang buhay ng isang tao, kundi pati ang direksyon at layunin nito? Kasi po ang pagiging in Christ, 2 Corinthians 5:17, ay may dalawa pong bahagi. Una, nagpo-provide ang pagsama sa Diyos o pagpasok ng tao kay Kristo, una ng pagbabago, transformation. Diba? If anyone is in Christ, he is a new creation. The old is gone and behold, the new has come. Nagbabago ang tao. Nagbabago ang tao ng bagong niyang buhay, bagong pag-iisip, bagong gawi, okay?
Yan po. Pero hindi lang po pagbabago ang kay Kristo. Nagaganap din yung tinatawag nating direction. Bagong kalye. Bagong daanan. Di ba? Binabago ni Lord yung daanan ng tao. Kasi doon sa daanan ng tao, nandun yung habit niya eh. Nandun yung mga old, di ba, lifestyle. Nandun ang kaibigan na nagtutulak sa kasalanan. Doon siya nahubog ng kanyang pag-iisip. Di ba? Yung kanyang mga values. Doon niya na-absorb ang lahat ng dumi ng mundo, sa libutan, salita ng tao. Di ba? Ang mga wika, pag-iisip, kaaralan, at kaalaman sa mga buhay, maging ng kasalanan. So, ang ginagawa ng Panginoon, naglalagay siya ng bagong direction. Hindi na niya pinapadaanan yung lumang kalye. Kasi alam niya, yung lumang kalye ang magtutulak sa tao sa kasalanan. So, ibig sabihin, yung lumang kalye, hindi niya doon makikita ang layunin ng Diyos. Nagpo-provide si Lord, hindi lang ng pagbabago ng anyo ng tao, kundi nagpo-provide ang Lord ng bagong kalye. Okay? Kaya nangyari kay Iben, palit talaga. Pinalitan ng tao, pinalitan ng lugar, pinalitan ng pakikisalamuha, pinalitan kung saan niya nakukuha yung kasalanan, pinalitan kung saan niya ngayon makukuha ang kaaralan ng pagbabago galing sa Panginoon. Yun ang sagot. Pangalawang tanong, instant ba ang ganitong transformation o isang proseso ito kasama ang Panginoon? Yan. Well, may ilan instant. Yun, miracle yun. May ilan instant. Ako, instant sa akin. Meron talagang tao, pagkakilala niya kay Lord, ginibap niya ang vices, ginibap niya ang lahat ng kanyang mga bisyo, ginibap niya lahat ng mga bagay na alam niyang mali kasi nagkaroon ng new mindset through repentance. Meron bang instant? May instant. Bagamat may mga ilan, hindi ganon. Nag-i-entail ng process. Dahan-dahan. Kasi ang pagiging Kristiyano ay may mga stages. Pagiging infant, kaya nga born again eh. Kapag pinanganak ka, una bata ka, tapos nagiging teenager, tapos hanggang maging fully grown na adult. Adult. Pwedeng, dyan natin i-summarize. Infant, teenager, tapos adult. Yes, yung iba process. Lumilitaw ang ilang mga struggles, ma-overcome niya itong 5 struggles na ito sa unang-unang level of phase ng buhay niya. After na naman nun, may another na naman lilitaw ng mga struggles niya at na ma-overcome na naman niya sa panibagong phase ng buhay niya o stage ng buhay niya. Hanggang sa finally, may lilitaw na naman na iba't ibang mga struggles. At sa antas naman niyang pagiging adult, ay ma-overcome niya. Meron bang hindi nagtatagumpay? Meron, pero natutulungan sila hanggang sa tuluyang mapagtagumpayan. Nangyayari yun. Pangatlong tanong, ano ang itsura ng buhay ng isang taong unti-unting sumusunod sa Panginoon? Tama. Ano ang nagiging itsura? O di ba? What does it look like when a person chooses to follow God step by step? Una-una, he become a living miracle. Nagiging buhay siyang milagro. Yun ang itsura. Namamanga ang tao. Manny, ikaw ba yan? Iben, ikaw ba yan? Ano ba nangyari kay Iben? Nagiging buhay siyang milagro. Pangalawa, nagiging araw-araw siyang milagro. Kasi may mga taong hindi talaga ma-observe na, tako na, paano nangyari? Kaya pag tumitingin sila kay Iben every day, Iben now becomes a daily miracle in their life. May mga tao na kahit magbago si Iben,
hindi pa rin sila makukumbinsing tanggapin si Jesus. Nangyayari yun. Pero kapag araw-araw ngayon nila nakikita ang milagrong si Eben, then magsisink in yon hanggang sa tuluyan silang tumanggap kay Jesus. Mahirap man sabihin, pero patungo siya sa tinatawag nating Christ-likeness. Siya ay nagiging kamuka ng ating Panginoon. Sabi nga ng Biblia, sabi ni Apostol Pablo, what we will become, sabi niya gano'n, hindi natin alam. Pero pagdating daw ng ating Panginoon, we will be like Him. Meaning, we are going to our Christ-likeness. That is our journey. We are heading to our Christ-likeness. At habang tayo ay nabubuhay sa mundo ito, unti-unting nabubuo si Kristo sa ating mga buhay. Hanggang sa bago siya dumating at ang pagdating niya ay ang kabuuang larawan ni Kristo ay mapapa sa ating lahat. Wow! Kaya mga kapatid, malaki at makapangyarihan po ang Panginoon. Kung paano niya binabago, inaayos, ginagabayan si Eben sa kanyang bagong buhay, ay kaya rin ng Diyos kumilos sa buhay mo. At kung handa ka na magtiwala sa Kanya, maaari mong maranasan ang naranasan ni Eben na isang bagong simula, na isang malaking milagro at araw-araw pang milagro na mararanasan mo at ng iba sa pagtingin nila, pagmamasid sa iyong buhay. And so, I'll pray. Very short. Kung ikaw ay na-challenge at struggle ka rin, kung saan nag-struggle si Eben, makakamtan mo ang pagbabago. I'll pray. Close your eyes right now. Lord, ang pagbabago na galing sa iyo, na galing sa Banal na Espiritu Santo, ay pumapaloob ngayon sa mga nakikinig sa palatuntunan ito. At naniniwala kami na may miracle na nangyayari sa kanilang mga buhay na magiging malaking miracle o milagro ng marami. Maraming pamilya ang mababago at maraming kaming kapatid na mababless sa pagsisisi mo ng taong ito sa Diyos. Lord, pagpalain mo lahat at nawa ang banal na spirito ay sumuot sa kanilang mga puso. At sa pangalan ni Jesus, tanggapin nila si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas at tulungan sila sa kanilang struggles, sa kaparehong struggle na dinaanan ni Eben. Sila po ay magtatagumpay. And today, receive your miracle. May God touch you right now. Kung kailangan ng kagalingan, pagalingin ka ng Panginoon. At kung kailangan ng kalayaan, palayain mo siya, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Purihin ang Panginoon. Hay, purihin Panginoon. Pakinggan po natin ang kantang ito. Ako sa'yo'y lumalapit. Aking panalangin, iyong dinggin.
lumalapit sa wagas na pag-ibig mo. Ang puso kong napalayo ng puot galit, tumitingala muli sa iyong langit. Hilumin ang bawat sugat sa krus na iyong buhat. O Diyos, ako'y patawarin mo sa lahat ng kasalanan ko. Lumalapit sa wagas na pag-ibig mo. O Diyos, ikaw ang kailangan ko. Uhaw sa biyaya mo, lumalapit sa wagas na pag-ibig mo. Inaalay buong buhay ko, huwapugin mo o baguhin mo. Itataas ka sa buhay ko, ako'y iyo o gamitin mo nang makilala ka sa buong mundo. O Diyos, pupurihin ka. Walang hanggang biyaya, nag-aalab sa wagas na pag-ibig mo. O Diyos, ako'y gamitin mo sa lahat ng plano mo. O Diyos, purihin ka. Thank you so much, Life Giver Worship, for that heartfelt song. Alam niyo po, before we end this episode, I have one last question kay Iben. Iben, ano na ba ang ginagawa ng Panginoon sa buhay mo ngayon? I-share mo naman. Ayan po, so from a life na walang direction, talagang unti-unti binigyan ako ng direction ng Lord. Ngayon po, natandaan ko po kasi nakilala ko po kayo sa ano eh, sa ano Oo. niyo, sa trending na preaching niyo, yung The One. Ayun. Opo. Dawa na talaga yan. The One na po talaga, ito Oo. na. Usapang ano na po, love. Love life na? Ito gusto naman, Okay. ito naman yung gusto ng viewers eh. Tama, So, oo. ano po, nung sa preaching pong yun, kasi wala naman akong ideya na pwede palang pasukin ni Lord yung love life. Mhm. So, nung pinreach niyo po yun, parang, pwede palang ayusin ni Lord yung love life ko. Amen. So, nung nakilala ko po kayo,
through that preaching, and then hinanap ko din po talaga yung life giver. Talaga? Elliptical. Talaga? Opo. Pregi pa po kayo nun eh. So, baby lang din po nun yung elliptical. So, nag-join po talaga ako sa life giver elliptical. Mhm. Dumaan din po ako sa proseso ulit. So, nag-life retreat hanggang VLC and then SOD po. And then, nung time pong yun, wala talaga sa mindset ko na pumasok into relationship pa. Okay. Kasi, feeling ko okay naman ako. Mm-mm. Okay naman po ako. As a And single person, as a single person, diba? and 10 years of being single po. Parang nasanay na ako na, Oh. okay, mag-isa na lang. Mag-isa muna ako. And then, siguro po nakausap ko kayo noon ni Coach dyan eh. Oo. Naglalambingan po ata kayo. Wolo, grabe naman. Sa ano? Asawa ko to ha. Apo. Asawa ko coach na nung sinasabi Parang nila. parang doon ako nakaramdam ng holy inggit. Hindi, parang sabi ko, ang sarap siguro ng meron kang kasama in life. And then, pinipreach nyo rin po na mas masarap mag-ministry kapag may ka-partner ka. Amen. Then, nung nakagraduate ako ng School of Discipleship po natin, sabi ko, 2021, pandemic po. Sabi ko, Oo. Lord, sige, feeling ko ready na akong Ayun na. pumasok into Oo. relationship. And ayun po, not knowing na yung babae na binigay niya po sa akin is kaklase ko from life retreat. Oh, From life retreat hanggang mo. Okay. School of Discipleship. Oo. Sabay din po kaming gumraduate. Wow. So siya po pala, hindi ko Andyan lang pala siyang layo pa ng tingin mo. Opo, ano po pala, katabi ko pala po siya. Oo. Not knowing na pinagpipray niya ako. Ay, yun na nga. Yung Crush ka na niya nun. crush niya po ako. Daw po niya ako. Daw, Apo. okay. Pero feeling ko po si Lord po talaga yung nag-lead sa amin. Kasi nung time po na na-receive ko yung impression na ito siya, vision po talaga. Okay. Vision na may word din po from the Lord na okay siya yung mapangasawa mo. Syempre, hindi lang siya sa akin. Yeah. Kinonfirm ko din po sa kanya. And yun din po, talagang swak po na talagang kinausap kami ni Lord. And then dumaan po kami sa right process. Paalam po ako sa inyo. Nagpaalam ako kay Coach dyan. Yes, Sa magulang po. yes. Sa mentors. Ang dami niyang Yes. mentors. Pinagpaalaman ko po talaga siya. Dumaan po ako sa tamang proseso. Galing. Nanligaw po talaga ako. Every step of the way, talagang kinoconsult ko po. Siguro yun yung masarap po, no, na may nagga-guide po sa inyo. Right. And then, hindi po ako nabasted. Sinagot po niya ako. Plus points. Opo. Hindi ka na busted Hindi this po niya- time. Yes Praise po. God. Na sinagot niya ako. And then, after a year, after 6 months, nag-propose. Hindi po ulit na-reject. Tinanggap niya ulit ako. Thank you, Lord. And then, ayun po, nagpakasal kami after 1 year. Nagpakasal after 1 year. After 1 year po. Okay. Nung proposal. So, nag-ipon pa po. Pero, nung time po na yun, wala kaming pera eh. Pero, again, nag-consult po ulit kami sa inyo. Sabi niyo, if it's God's will, it's God's will. Amen. True enough po, talagang nag-provide si Lord. Nagulat na lang din kami. Bigla siya naka-close deal sa sa real estate. Ang laki po ng pera na na-close niya. So, nidagdag namin sa savings namin. Napasok po ako sa trabaho na from maliit na sahod into times 4 na sahod. Come on. Hindi ko po alam kung paano na nangyari yun. Pero siguro obedience po. Yes. Obedience sa pastor, sa mentor, sa leader, and sa Lord po. And trust talaga po kay Lord. Pinanghawakan ko po yung sinabi ninyo about God. And then, nung kinasal po kami, nagkaroon po kami ng anak. 2 years old na po yung anak namin. Alex. Si Alex Baby Alex. po. And then, may panibagong baby ulit Meron, kami. ilang months na? 7 months 7 po months. sa tiyan. Grabe sa tiyan. Opo. So, ayun, growing family from a life of Come on. walang direction. Right. From a life of brokenness, kaya palang ayusin po pala Yes. ni Lord. Praise From a God. life na, alam mo yun, madumi, kaya palang linisin po ni Amen. Lord. So, hindi pala imposible sa Lord na itama yung pamumuhay mo. Basta, ikaw din syempre, gusto mo, gusto din ni Lord yun para sa'yo. Wow. Alam mo, maraming salamat, Iben, for courageously sharing, your story, your amazing story. Totoo yan no, na talagang ano man ang nakaraan mo, ano man ang ininako ng kalaban sa'yo, kaya i-restore ng Panginoon yan. No, na parang walang bakas. Amen. Amen. Ngayon, si Iben ay ganap na tatay na, Yes po. a husband, serving the Lord with his family. At ngayon, nako, magdadalawa pa ang anak ha. Praise God for that.
At sa lahat ng mga nanonood, we hope that today's episode encouraged you to believe that God can still move in the middle of confusion, brokenness, and even the most difficult season of your life. At tulad ng nangyari sa testimony ni Iben, yes, kayang baguhin ng Diyos hindi lang ang puso ng isang tao kundi pati ang direksyon ng kanyang buhay at future. Ito ang Deep Life Conversation. Thank you so much, everyone. See you again next episode. Bye!